Gusto po kayong lahat, sa lahat po ng mga naabot na po nitong ating bagong channel. At eto na nga, grabe, alam nyo ba, na mismong Net25 na as in si Senator Marcoleta na ang nag-react dito sa ginawa nila kay Eden Santos na reporter nga ng Net25. Kasi nga naman, konfirmado, dapat pala tong news na to ay parang hindi ilalabas. Kaya lang parang hindi naman may iwasan kasi nga reporter saka sa news naman connected talaga yung nai-issue tao si Eden Santos saka nga yung sa PCO as in talagang sa mga press yan, kaya hindi nila maiwasan na mailabas talaga to kasi nga talaga palang sumulat sila sa sa Net25 na hinihiling nila na ilipat na lang, parang tanggalin doon sa PCO reporter si Eden Santos. Grabe, sabi nga ni Kong Marcoleta, naniniwala ako na siguro nga magaling at matinik ito si Eden Santos kasi nga pinangingilagan. Totoo. Kasi nga, siya lang ang bukod tanging nagtatanong na talagang nasusupalpal at napapahiya si Auntie Claire. Yan lang naman talaga yung Kita mo, trending yung lahat ng mga... Basta't siya ang magtanong, tumitrending. Kasi nga, hindi makasagot ng ayos, parang hanggat maaari, nilulusutan lang ni Claire Castro yung mga tanong niya. At saka ito pa nga yung sinasabi ni Kong Marcoleta. Bakit kayo namimili? Ang naglalagay talaga dyan, kung saan nila ilalagay yung mga reporter nila, di yung may hawak sa kanila, katulad ng Net25, hawak nila sa Eden, sila yung naglagay dyan kasi nga, nilagay nila dyan, magaling, sila yung nakakaalam dyan sa tao na yan. Bakit kayo mamimili? Ayun naman magko-cover lang, magtatanong, di ba? Anong problema? Kaya parang nakakasagasa nga yan talaga kay Auntie Claire. Kaya yun lang naman talaga. Ayaw talaga nilang ayaw nilang mabisto yung mga kasinungalingan nilang sinasabi, di ba? Tapos yan nga, kasi yan, parang sabi nga ni Kong Marcoleta, nandun naman nga yan sa tao na tatanungin mo kung sasagutin ka, katulad niyan. Nung sinampol pa niya na hindi naman talaga siya magpapa-interview, talagang pinipilit siya, talagang inaambush siya nung reporter. Kasi nga, yung ibang mga reporter nga, parang may deadline na kailangan itong issue to, matanong mo na to before ganyan. Paano nga naman kung yung pagkakataon nung reporter na yun, ayun lang, kasi hindi mo naman alam kung kailan ulit lalabas yung taong kailangan mong tanongin, di ba? Parang, depende na yun. Hindi na question kung ano yung ginagawa ng reporter. Kasi trabaho naman talaga yun. Mag-ulat, magtanong, mga ganyan. Diba? Tapos kung ano man yung makuha nilang details or information, yun yung iaano nila sa taong bayan. Yun dapat. Kaya lang nga ngayon, yung mga media nga, kung ano na lang yung ibigay sa kanila ng taong kumukumpas sa kanila kasi hawak naman talaga sila di ba? Yun lang yung binabalita nila. So, hindi na sila katulad dati na talagang pinaghihirapan yung mga binabalita. Yung mga sinasabi dati nila Jason sa din na talagang sila, pag kumukover, pinaghihirapan nila na makuha nila yung talagang pinakamagandang part na may report nila sa taong bayan. So, palpal na naman sila lalo, di ba? Paano mo nga naman yan basta mo na lang tatanggalin? Sino na namang ipapalit yan? Bakit sigurado ba kayong ipapalit yan? Yung, mautos-utusan nyo lang na kung ano lang yung gustong itanong, yun lang ang gagawin. Paano kung mas matindi pa nga naman dyan? Mga komento mula sa ating mga netizens. Ayaw nila ng ambush interview kasi po, hirap silang mag-isip kung ano yung isasagot nila sa mga katanungan na hindi sila handa. Kaya nga po, tuwing sagot ni BBM o kaya minamahal na si Claire, ay utal-utal at patsamba, bara-bara. Gusto nila yung mga katanungan na gusto nilang sagutin. Ay yung gusto lang nilang marinig at sagutin. Bigyan nyo lang po sila ng papel para sila na rin magsulat kung ano yung mga katanungan na gusto nilang itanong ng reporter. Yung tipo pabor lang sa kanila, yan, di ba? Kasi yan, di ba nga? Yung mga, yung mga, alam niyo yung mga kumakalat na video na talagang napatutupalpal si Claire Castro, hindi naman Net25 ang gumawa niya na yung mga nakakapanood, yung mga netizens. Kaya, di ba, nakakahiya, nakitang-kita ng mga tao na kung ano-ano lang yung sinasagot mo at sunog na sunog ka dun sa mga tanong sa'yo, di ba? So, ito pa. Palagay ko, doon yan sa tanong niya, sa ang banda anong address at barangay. Yung ginawa nilang pabahay daw. Tapos, ang sagot ni Claire, sige, mamaya, bibigay ko sa'yo. Doon butata si Claire, doon, Idol Marcoleta, Senator, ayun nga. Yun na nga. As in, talagang kita mo na palusot lang yung mga sinasagot niya. As in, wala naman siyang details, wala siyang, bago ka dapat
Di ba kung responsable ka na magbabalita ka, mag-uulat ka na may ganito, ganyan, ito na yung nagawa ng government, sana meron ka man lang details. Kasi nga, tatanungin ka eh, bakit hindi ka man lang handa? So ano yun? At binulong lang sa'yo, yun na yun? Hindi pa naman kasi pwedeng ganun, di ba? Kung nag-iisip lang talaga to si Claire, sa totoo lang, di ba? So ito pa, hindi kinaya ni Claire na attorney kuno ang isang reporter na si Eden Santos. Kaya pinatanggal. Lagi kasing bukya sa mga kayabangan ng administration. Lagi kasing suplak sa pambubudol. Ayan, di ba? Kasi nga, binubudol lang kasi nila yung mga mga sinasabi nila. Binubudol lang nila yung mga tao para mapabango tong government na to. Alam naman ng mga tao yan eh. At saka, yung simpleng tanong kung nasaan yung mga pabahay, alin yung mga barangay na clear na sinasabi niya. Wala siyang maisagot, di ba? Doon pa lang, sunog na sunog ka na. Pagtatawanan ka talaga kasi hindi naman kasi bobo nga talaga yung mga tao na nanonood sa inyo. Ano ba yan? So, eto pa. Kasi nahuhuli po si Claire na nagsisinungaling katulad ng pabahay na address lang. Hindi pa masabi kung saan nakatayo. Pati yung saang barangay barangay. So, nahuhuli ang kasinungalingan ng magaling nilang Claire. Magsinungaling. Magaling magtanong ang reporter kaya ayaw nila kasi ayaw nilang mahuli. Ayun na nga. Nahuhuli sila kapag magaling ang reporter. So, iisa lang yan ha. Paano kung lahat ng reporter ay katulad niya, di lalo na. Buti nga't hawak niyo yung mga iba na hindi naman umiimik kung ano-ano lang tinatanong. Tapos, pag sumagot si Claire, thank you po. Di ba? Okay na. Ganyan. Hindi siya ganon. So, pinapatanggal. Di ba? So, eto pa. Bulong kasi gobyerno ngayon. Gusto nila, reporter ay hawak nila sa leeg. True. At gusto ng gobyerno, makuha ka sa bayad. Yan ang ginagawa kasi nila. Maging sunod-sunuran na lang lahat para kung ano lang yung sabihin nila. Yun lang. Kasi nga, kung wala ng mga ganyan, walang susuway, walang magsasalita, kawawa naman ng mga taong kung ano lang yung nakikita, yun lang yung pinaniniwalaan, di ba? So, eto pa. Kaya naubos yung matino sa gobyerno kasi tinatanggal nila yung matitino. Gusto ng gobyerno ngayon, kontrolado nila lahat mula pinakamataas na posisyon sa gobyerno hanggang sa nagwawali sa kalsada. Dapat sunod-sunuran lang sa kanila. Ayan, di ba? Mga tao ang nagsasabi niyan. Tapos, kapag magsasalita yung mga nagkikriticize sa inyo, kakasuhan nyo, ay nako. So, eto pa. Ayan na ang bulok na sistema ng PBBM. Ayaw nilang may mga tao na laban sa kanila. Gusto nila, puro pabor sa kanila. Saludo ako sa'yo, Miss Eden. Ayan, di ba? Trending na trending lalo ngayon si Miss Eden dahil sa ginawa niyong yan. Kung ginagalingan nyo na lang sana yung sa pagsagot sa kanya, hindi kayo butata, di ba? So, eto pa. Ang ugat ng lahat ng problema ay isang tao lang. Ginagamit niya ang pwesto niya para kontrolin lahat. Pati mga Pilipino nasasakal na at tinatanggalan ng kalayaan kung maaari sana. Siya ang dapat tanggalin. True. Ayaw namin maging zombie country ang Pilipinas. Totoo, isa lang naman talaga eh. Si BBM lang naman talaga eh. Kung hindi niya pinababayaan ang lahat ng to na mangyari, isang sabi lang naman niya, kaya talaga. Kung talaga lang maayos siyang leader, sa totoo lang. Kaya yan, siya talaga ang dapat sisihin. Wala namang iba eh. Kailangan talaga din siya talaga yung mawala.